Iyon ay mga pagsasanay ng air siren na tumutunog sa Rusya. Iyan ay dahil alam ni Putin na darating na ang digmaan sa kanilang bayan at ngayon ay natatakot na siya. Kita mo, hindi ito tungkol sa mga long-range missile ng Ukraine. Ito ay tungkol sa sistematikong kampanya ng Ukraine ng pagpatay sa bawat opisyal at komandante ng Russia na nag-utos ng pagpatay sa mga inosenteng mamamayang Ukrainian. Alam ni Putin na siya ang nangunguna sa listahang iyon at sa bawat asasinasyong matagumpay, lalong tumitindi ang kanyang paranoia. Kita mo, nagiging hindi mapigilan ang mga drone ng Ukraine. At isa sa mga drone na iyon ang bumutas sa buong sistema ng pananakop ng Russia. Si Vladimir Leontiev ang taong nasa likod ng mga taon ng pagpapahirap at pagdukot sa mga sibilyan sa Kherson. Akala niya hindi siya kayang galawin, pero labis siyang nagkamali. Kita mo, hindi ordinaryong pinuno si Leontiev. Siya mismo ang itinalaga ni Putin bilang pinuno ng Nova Kovkoka Council. 3 taon niyang tinipon ang listahan ng makabayang Ukrainyano, tumulong sa pagdukot at pagpapahirap sa mga halal na alkalde, at naging mahalaga sa pagpapaalis ng mga batang Ukrainyano sa Russia. Isa siyang estratehikong target para sa madilim na puso ng pananakop. Hinatulan siya ng korte sa Ukraine ng 15 taong pagkakakulong in absentia dahil sa mga krimen sa digmaan. Pero ang tunay na hustisya ay hindi darating sa loob ng korte, kundi mula sa langit. Ang grupo ni Leontiev ay umasa sa seguridad na inilagay ng mga Ruso, isang pader ng mga tao at elektronikong depensa na idinisenyo para protektahan ang mga mahalagang kasabwat. Akala nila ang sunod-sunod na drone attack ay para lang sa kolum ng militar at imbakan ng gasolina. Nakalimutan nila na ang pinakamapanganib na target ay kadalasang yung hindi mo binabantayan. Noong umaga ng Oktubre 1, 2025, isang mabigat na drone ng Ukraine na nagbababagsak ng bomba, si Baba Yaga, ay nasa ere na. Ang target, ang sasakyan ni Leontiev. Hindi dumaan ang drone sa tuwid at madaling hulaan na ruta ng isang simpleng pambomba. Gumalaw ito na mababa at tahimik, parang isang tusong mangangaso. Sinamantala nito ang mga butas sa electronic warfare system na ginawa para harangin ang milyon-milyong dolyar na cruise missile. Wala ni isang custom-built Ghost si Leontiev sa kanyang sasakyan. Malamang ay naniwala siyang malinis na ang daraanan. Malamang hindi niya narinig ang tahimik ngunit mabigat na ugong hanggang sa ito ay nasa mismong ibabaw niya. Nagbagsak ng pampasabog ang drone na Baba Yaga na kilala sa pagdadala ng mabibigat na kargamento. Ang sumunod na pag-atake ay biglaan, eksakto at lubhang mapanira. Si Leontiev ay malubhang nasugatan at agad dinala sa ospital. Ngunit grabe ang pinsala. Namatay siya sa mga sugat makalipas ang halos 1 oras. Malinaw ang mensahe. Walang ligtas para sa mga kriminal ng digmaan. Ang matipid na pag-ataking ito ay hindi lang nagtanggal ng mga opisyal. Nagdulot din ng matinding pagyanig sa sistema ng pananakop ng Rusya. Panik sa lupa. Alam na ng mga gobernador at administrador ng Rusya na kilala ng mga Ukrainyano ang kanilang tirahan. Kaya wala nang saysay ang kanilang proteksyon. Ang di nakikitang espada ng intelihensyang Ukrainyano ay nakasabit sa kanilang mga ulo. Muling pinatunayan ng Ukraine na kaya ng kanilang murang talino na talunin ang mamahaling sistema ng seguridad ng Rusya. Ang drone ang pangunahing gamit sa hindi pantay na digmaan. Para kay Putin, ang pagkamatay na ito ay hindi lang pagkawala. Kumpirmasyon ito ng kanyang pinakamalalim na takot. Ang kanyang mga malalapit, gobernador, general at oligarko ay ngayon ay hinaharap ang isang matatag at di nakikita ang kalaban. Pero ang tanong ay hindi kung sila ba ay magiging target, kundi kailan. Hindi rin makakahanap ng ginhawa si Putin sa katotohanang ang Ukraine ay nagsasagawa lamang ng mga operasyong ito sa mga teritoryong sinakop ng Russia. Dahil 1 araw bago ang operasyong ito, sabay na isinasagawa ng intelligence service ng Ukraine ang isa pang mas matapang na plano. Plano itong tumama ng 600 kilometro o 400 milya diretso sa puso ng Russia. Hindi tungkol sa mga drone ang misyong ito. Tungkol ito sa human intelligence at isang ghost operation na isinagawa ng pangunahing intelligence directorate ng Ukraine. Ang target ay isang Russian Guard Lieutenant Colonel, ang commanding officer ng Elite Avant-Garde Special Forces Unit.
Isa ito sa mga pangunahing asset ni Putin sa counterterrorism at internal security. Ang pagtanggal sa kanya ay nagpapakita ng mensahe. Walang military asset, kahit elite o ligtas ang lugar, ang ligtas. Ang lokasyon ay ang sukdulang insulto sa seguridad ng Kremlin, malapit sa baryo ng Tembukin sa Sebastopol, Crack. 650 kilometro ang layo nito mula sa frontline. Malalim sa North Caucasus, Russia. Walang mali sa katalinuhan. Naglakbay si Teniente Coronel ng Rusya kasama ang aide at driver papunta sa training ground noong Setyembre 27, 2025. Naniniwala sila na ang kalsadang ito, na daan-daang milya ang layo mula sa Ukraine, ay lubos na ligtas. Umaandar sila ng mabilis nang biglang umandar ang bitag. Isinagawa ang operasyon ng HUR kasama ang lokal na kilusan para sa pagpapalaya ng Caucasus. Hindi ito drone attack na pwedeng isisi sa tsamba. Eksperto at planadong asasinasyon ito gamit ang pampasabog na pinasabog mula sa malayo. Ipinakita sa bidyong inilabas ng mga Ukranyano ang pagsabog ng sasakyan ng opisyal habang ito ay dumadaan sa kalsada. Ayon sa caption, ang grupo ay papunta sana sa isang lugar ng pagsasanay ngunit hindi na nakarating. 3 lalaki ang pumatay sa koronel, katulong at driver niya. Ito ang asasinasyong pinakakinatatakutan ni Putin dahil pinatutunayan ng ganitong uri ng pag-atake na may matibay na koneksyon ang intelihensya ng Ukraine na nakapaloob mismo sa loob ng teritoryo ng Russia. Kaya nilang pasukin ang Razvograd, ang mismong puwersang inatasang protektahan ang rehimen laban sa kaguluhan mula sa loob. Ito ang dahilan kung bakit hindi na nagtitiwala si Putin sa iba ngayon. Tuwing lumalabas siya sa publiko, makikita mong may dalang maliit na maleta ang kanyang mga bodyguard. Hindi iyon ang files at papeles niya. Drone interceptor na ang laman ng mga maleta. Ang mga device na ito ay nagja-jam o kumukuha ng signal ng mga drone na ngayon ay ginagamit hindi lang sa frontline, kundi pati sa loob ng Russia. Dahil nanonood ka ng geopolitics na video, tiyak marami sa inyo ay madalas maglakbay sa mga kaibigang bansa. Para sa akin, nakaka-stress magbiyahe dahil kailangan kong siguraduhin may internet ang telepono ko kapag bumibisita sa ibang lugar. Dito pumapasok ang sponsor nating si Sally na nag-aalok ng pinakamadaling paraan makakuha ng mobile data sa ibang bansa. Simpleng eSIM app ito na tumutulong manatiling konektado sa 200+ lugar sa mundo. I-download ang app, piliin ang destinasyon, i-activate ang plano, at online ka na agad paglapag. Malaking pagbabago ito para sa akin at sigurado akong magiging mas magaan ang biyahe mo dahil dito. Dagdag pa, may mga matatalinong privacy features din si Sally, tulad ng ad blocking at virtual location settings. Kaya kung nagpaplano kang maglakbay sa lalong madaling panahon, lubos kong inirerekomenda na kunin mo si Sally para sa walang stress na biyahe. Makakakuha ka ng 15% diskwento sa lahat ng data plan gamit ang code na Business Basics sa checkout or i-click ang link sa description. Pero hindi ito sapat para mapawi ang paranoia ni Putin. Ibig sabihin, tuwing lalabas siya sa publiko, ang mga opisyal ng Federal Security Service at mga bodyguard niya ay nauuna na roon ng ilang oras at sinusuri ang bawat tao sa kalsada. Tingnan mo lang ang clip na ito. Ang paranoia ay umaabot na sa bagong antas mula nang ilunsad ni Putin ang kanyang espesyal na operasyong militar. Dahil sa paranoia, sinasabi ni Putin sa mga Ukrainian na ang digmaan ay nakakasakit sa mga Ruso. Talagang sakit ito para sa mga mamamayang Ruso. Hindi ako nagbibiro. Nasa isang international na summit siya ngayon sa Valdai, Russia, na nasa Sochi. At ito ang sinabi niya. Pakinggan ninyo mismo. Isang kakilakilabot na halimbawa at isang trahedya para sa mga Ukranyano. Ito ay sakit para sa mga Ukranyano at para sa mga Ruso, para sa ating lahat. Sa parehong kumperensyang ito, hayagang ipinaalam ni Putin sa buong mundo na wala sa intensyon ng Russia na atakihin ang NATO. Yung mga drone na pumasok sa Poland, yung mga jet na pumasok sa Romania, lahat yun ay peke o fake news lang. Gawa-gawa lang ng kanluran yan para labanan ang Russia. Yan ang palusot na binibigay ni Putin. Pakinggan mo mismo. Patuloy na pinapalala ng mga namumunong elite ng nagkakaisang Europa ang hysteria. Lumilitaw na ang digmaan laban sa mga Ruso ay parang malapit nang mangyari. Paulit-ulit nilang ginagawa ang kalokohang mantra na ito.
Minsan pinapanood ko sila at iniisip ko, siguro hindi nila talaga pinaniniwalaan ang sinasabi nila. Hindi nila seryosong pinaniniwalaan yon. Imposibleng paniwalaan na naghahanda ang Rusya na atakihin ang NATO. Pero pilit pa rin nilang kumbinsihin ang sarili nilang mga tao. Anong klaseng tao sila? Dalawa lang yan. Inutil sila kung totoong naniniwala sila kasi imposibleng paniwalaan yon o sinungaling kasi hindi naman sila naniniwala talaga. Patuloy pa rin nilang kinukumbinsi ang mga mamamayan. May iba pa ba silang option? Gusto ko lang ipaalala sa lahat ang sinabi ni Putin matapos salakayin ang Georgia 20 taon na ang nakalipas. Direktang tinanong siya, Crimea na ba o Ukraine ang susunod? Sinabi niya, hindi, wala kaming balak salakayin ang Crimea o Ukraine. Nirerespeto namin ang international na hangganan ng Ukraine. Noong 2008 iyon ang sabi niya. Pakinggan mo. Sinabi mo ang susunod na layunin. Wala naman kaming layunin dito kahit kailan. Kaya naniniwala ako na mali na pag-usapan ang tungkol sa kung anong susunod na layunin. Iyan ang unang punto. Pwede mo nang alisin iyan sa usapan. Kung papayagan mo akong sumagot, masasapatan ka. Crimea ay hindi pinagtatalunang teritoryo. Walang etnikong alitan doon, hindi tulad ng alitan sa pagitan ng South Ossetia at Georgia. Matagal nang kinilala ng Rusya ang mga hangganan ng Ukraine. Sa totoo, halos tapos na ang aming negotiation tungkol sa hangganan. Ang natitira na lang ay demarcation, pero mga technical na bagay na lang yon. Kung matagal kang makikinig kay Putin, gaya ng malungkot kong aaminin na ginawa ko, mapapansin mong iisa lang ang aral dito. Huwag kailanman magtitiwala sa kahit anong salitang lumalabas sa bibig ni Putin. Dahil isang araw may sasabihin siyang isang bagay, tapos kinabukasan iba na naman ang sasabihin niya. Ang tanging naiintindihan lang ni Putin ay lakas. At iyon lang. Huwag kang magtitiwala sa salita niya. Huwag kang magtitiwala sa kasunduang pangkapayapaan na papayagan niya. Dahil sisirain niya ito sa unang pagkakataon na makakaya niya. Ang tanging naiintindihan lang niya. Ang tanging naiintindihan lang ng Russia ay lakas. At narito si Pangulong Pranses na si Macron na nagpapaliwanag kung paano natin matatapos ang digmaan sa Ukraine sa mapayapang paraan. Pakinggan natin siya. Sa ngayon, hindi pa nakakamit ng Russia ang pangunahing layunin nito. Hindi ito isang 3 linggong espesyal na operation. Hindi nila nakuha ang teritoryo o napalitan ng pamahalaan. Idagdag ko pa. 2 magkaibigang bansa ang sumali sa NATO, malaking estratehikong pagkatalo ito para sa Russia. Ngayon ang tanong ay paano? Hindi lang para mapanatili ang laban, kundi malinaw na baguhin ang sitwasyon at tulungan ang Ukraine. Sa ganitong sitwasyon, kailangan kong sabihin, nagtrabaho kami ng husto nitong mga buwan. Sa tingin ko, mas maganda na ang situation ngayon kaysa sa simula ng taon. Una, binuo namin ang coalition ng mga NAIS. Marami sa inyo ang miyembro nito at tingin ko malaking tagumpay ito nitong mga nakaraang buwan. Nabanggit mo rin ito dito. Ngunit malinaw naming pinlano ang mga pangako. Kinabukasan matapos ang tigil putukan o kasunduan sa kapayapaan o pagtigil ng putukan, magkakaroon ng matatag at pangmatagalang kapayapaan. Dasyeligidi sa patuloy na suporta sa hukbong sandatahan ng Ukraine at sa pangakong kaya naming ibigay. Pangalawa, nagawa naming makipag-ugnayan muli sa Estados Unidos. Malaki ang ipinagbago ng mga pahayag ng Pangulo ng Estados Unidos noong nakaraang linggo kumpara sa kanyang presensya sa Oval Office ilang buwan na ang nakalipas. Kaya, ibig kong sabihin, napakahalaga nito dahil para sa akin, ito ay isang konkretong halimbawa ng paglaban sa maling impormasyon na ikinakalat ng Rusya. Hindi na nanalo ang Rusya, hindi rin natatalo ang Ukraine sa digmaang ito at magkaiba ang situation. Kaya ngayon ang mga pangunahing punto para sa ating lahat ay una, sundan at dagdagan pa at palakihin pa ang suporta para sa Ukraine. Mga sistema ng depensa sa himpapawid, mga drone, at ang ibig kong sabihin, napaka-impressive ng antas ng inobasyon at kahusayan ng sistema ng drone. Malinaw na sinabi ni Volodymyr kung gaano kalaki ang suporta at pondong kailangan nila para maging epektibo sa labanan. As ito ang isa sa pinakamabisang paraan para eksaktong mabago ang situation at makakuha ng ilang teritoryo, mabawi ang ilang teritoryo. At pangatlo, long-range na missile.